ang mapaghusgang tendera. Bilang isang sales lady, mapili si Erika sa kanyang aasikasuhin sapagkat nais lamang niyang asistahin ang mga mamimili na sa tingin niya ay may kakayahang magbayad sapagkat naghahabol sa komisyon at nais nitong makabenta ng marami. Ay bakit na naman niya aaksayahin ang panahon sa mga taong hindi naman kayang bumili ng produkto ng kanyang itinitinda? Alam ng lahat ng kanyang kasamahan ang ugaling ito ni Erika. Hindi lingid sa kanilang kaalaman na may pagka-arogante talaga ang dalaga. Minsan kung ikaw ay nagtatanong at hindi maayos ang iyong kasuotan, ay hindi ka nito masyadong aasikasuhin. Bagkus ay ipakita niya sa iyo na abala siya sa ibang gawain. Ikaw naman bilang isang mamimili ay mawawalan ng gana na ipagpatuloy pa ang pagtatanong. Sa madaling sabi, ay ayaw niya nang nagtatanong lamang. Ang nais niya ay yung mga taong siguradong bibili. May isang pagkakataon nga na may isang mukhang mayamang lalaki ang nagtatanong sa kanya ukol sa kagandahan ng binibenta nitong TV. Dahil nga sa mukhang mayaman ang lalaki at akmang bibili, ay agad itong inasikaso ni Erika. Sa haba ng diskusyon ay nainip na ang dalaga. Ano ho ba, sir? Bibili ba kayo? Pagtatanong ng dalaga. Nag-iisip pa ako eh. Tugon naman ng lalaki. Sa sobrang pagkayamot ni Erika sa kanyang narinig, ay agad nitong isinara ang ipinapakitang telebisyon at sinabihan ang lalaki na bumalik na lamang kung nakapagdesisyon na ito. Mahahalata mo dito ang kanyang inis na may halong pagdalabog at taas ng noo ang kanyang pagsasalita. Ikinagulat naman ng lalaki ang ginawang ito ni Erika, kaya umalis na lamang siya. Naku, Erika! Hindi ka ba natatakot na pagsungitan ng iyong mga customer? Kung magsusumbong sila, ay maaaring mawalan ka ng trabaho. Wika ng kasama niya. Di magsumbong sila? Bakit? Hindi ako mabilis matatanggal sa trabaho ko. Kasi lagi naman akong nakukuta eh. Kung sasagutin at papaliwanagan ko lahat ng mga nagtatanong sa akin, ay aksayahin ko lamang ang oras ko. Lalo yung mga halata naman sa itsura na walang mabili at may maitanong lamang, hindi na lamang sila magsiuwi sa kanilang tahanan. Hindi naman sila makabili ng ganito kamahal na telebisyon. Nainis na wika ng dalaga. Inaalala lamang kita. Baka rin kasi makahanap pa ng kaaway o katapat mo. Pagpapaalala ng babae kay Erika. Umismid lamang si Erika sa kanyang narinig. Sa loob-loob niya ay imposible naman natanggalin siya dahil buwan-buwan niyang naaabot ang bentang hinihingi sa kanya. Isang araw, isang matandang lalaki ang lumapit kay Erika. Hindi naman ito marungis, ngunit simple lamang ang itsura nito. Ang pulo niya ay parang luma na, pati na ang pantalon na kanyang suot. Ang matandang lalaki ay may bitbit lamang na lumang bag at nakatsinelas. Besh, maaari bang magtanong kung magkano ang TV na ito? Pangarap ko kasi na magkaroon yan. Wika ng matandang lalaki kay Erika. Tinignan lamang ng dalaga ang matanda at hindi niya ito sinagot. Inulit muli ng matanda ang tanong kay Erika. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay parang wala itong narinig. Akma namang may dumating na mag-asawa. Maayos ang kasuotan nito at may magagarang mga cellphone. Maraming suot na alahas ang babae at sa tono ng kanyang pagsasalita ay halatang mayaman ito. Magkano itong telebisyon na ito? Pagtatanong ng babae kay Erika. Agad namang sumagot ang dalaga. 30,000 piso po, madam. Nais ninyo po bang buksan ko ito nang makita ninyo ang eksakto niyang itsura? Habang ipinaliwanag ni Erika sa mag-asawa ang mga features ng telebisyon, ay lumapit namang muli ang matandang lalaking unang nagtanong sa kanya. 30,000 piso? Ayun na ba ang pinakahuli niyang presyo? Pagtatanong ng matanda. Sir,
Pwede ho bang tumabi muna kayo at nagdedemo ako sa kanila? Wika ni Erika patungkol sa mayamang mag-asawa. At saka ho, pinapaalala ko lamang sa inyo na hindi ito palengke. Hindi ho kayo maaring humingi ng tawad dito sa mall. Kung gusto niyo hong tumawad, ay huwag kayo dito bumili. Pagtataboy ng dalaga. Kahit anong pakiusap ng matanda na asistahin siya ni Erika, ay wala namang ginawa ang dalaga, kundi siya ay baliwalain at iparamdam na dapat siyang umalis. Nang matapos siyang magdemo sa mag-asawa, laking gulat niya na hindi pala bibili ang mga ito. Sa sobrang inis niya, ay pinagbalingan niya ang matandang lalaki. Pahara-hara kasi kayo dyan. Ayan tuloy, umalis ang customer ko. Siguro, mananatili na lamang pangarap iyang paghahangad ninyo na magkaroon ng ganyang uri ng telebisyon. Bumalik na lamang siguro kayo kung may pambili na kayo, kung mangyayari man iyon. Galit na wika ni Erika. Hindi nagustuhan ng matanda ang tinura ng dalaga. Lumapit siya rito at ipinakita ang kanyang dalang lumang bag. Lubhang ikinagulat ni Erika nang makita niya ang lumang bag palang dalang-dala ng matanda ay punong-puno ng pera. Nais ko sanang bumili at tuparin ang aking pangarap. Kaso, hindi sasapat sa iyo ang aking itsura sa kadahilan ng mukha akong mahirap. Wika ng matanda. Hinusgahan mo na ako kaagad dahil sa panlabas ko na anyo. Kung ano-anong masasakit na salita pa ang sinasabi mo sa akin na para wala akong karapatan na magtanong sa iyo. Dagdag pa niya, ipinaramdam mo sa akin na ayaw mo ng trabaho mo. Kaya ngayon, ibibigay ko sa iyo ang iyong gusto. Wala ka ng trabaho. Mariing sambit ng matanda. Kumunot ang noo ni Erika sa kanyang narinig. Hindi mo maaaring gawin yan sa akin. Mabilis na sagot ng dalaga. Hindi pa siya tapos sa kanyang sinasabi nang magsalita muli ang matanda. Bakit hindi? Wika niya sa dalaga. Ako nga pala si Ginoong Ramos at ako ang nagmamay-ari ng tindahan na ito. Narito ako upang subukan ang aking mga empleyado. Pag-amin nito, hindi ko kailangan ng mga arogante at matapobre sa aking kumpanya. Hindi ko na naisin na may manatiling masamang ugali dito dahil ito ay magiging isang lason na sisira sa pundasyon na aking binuo. Ngayon ay makakaalis ka na. Pagtatapos ng matanda, sa wakas natura na rin ng leksyon ang aroganting sales lady at tuluyan na itong napaalis sa kanyang trabaho. Sa hindi niya inaasahang pangyayari pa niya matutunan na hindi tamang manghusga ng kahit sino, lalo na kung ang basihan nito ay panlabas na anyo lamang. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Peace out.